kumain kayo, kwento-kwento lang. Kasi parang nagkaroon kayo ng discovery na you all of you can write pala. Yeah. So kwento nyo lang very briefly before tayo mag-listening. Alright. So, before po kaming nagkaroon ng album, so nag-decide po yung management tsaka yung label po namin na magkaroon kami ng lock-in songwriting session sa Antipolo para out of our comfort zone. Para makita na yung nature, tapos yung overlooking view, tapos malamig lang gano'n. Chill. So, bali mga 3 days po ata kami nagstay doon. Tapos, kami medyo, nagsusulat na rin po kami ng mga kanta, pero hindi po namin masyadong parang alam pa yung mga fundamentals, yung mga basics, and kung ano yung mga nang-work. So, sa loob po ng 3 days na yun, marami kaming natutunan from our producers, tsaka yung mga songwriters po na nagturo po sa amin. Bali, tinuro po sa amin yung mga fundamentals, yung mga basics. And hanggang sa parang second day ata, nagulat kami na lahat kami may mga kanya-kanya ng songs na nasusulat. Ito lalo na siya, na first time niya magsulat ng song. Nakakasulat siya ng song sa album po namin. And sabi ko, wow! May potential siya. So yun po. Parang from there, mas marami kaming natutunan dun sa paggawa ng songs, tsaka mas magiging involved dun sa craft namin. And yung laman po ng songs namin, parang mas dun namin na-realize na parang siguro dapat yung laman ng songs natin kwento din ng buhay namin para mas para resonate sa ibang mga tao, sa listeners. So yun po yung kinalabasan ng 2020 po namin album. So mas personal yung storya, mas kayo yung tunog. Ano pala ang tunog ng vision talaga as yourselves? Yun. So part po ng figuring out, tsaka nung process nung album making po namin is parang going back to our roots. So ano ba talaga yung gusto nating tunog? Ano yung gusto nating identity? Ano yung gusto naming brand? So kami, most of us are listening to street music. So ang mga influence po namin is ngayon, number 1 po si Heb Abby, si Skastakli, MC Einstein, ayan, sina Flo G, ayan. So mostly rappers, tsaka as in mga hip-hop R&B artists. So ayun, from there parang sabi namin, sige, let's take inspiration from those artists. And para mas maging comfortable din kami sa mga songs namin. Tsaka mas, alam mo yun, parang mas Pinoy, mas masa. Mas gusto namin maka-reach ng mga taong, alam mo yun, ang goal ng album na to, mapakinggan namin siya, kunwari sa jeep, sa mga streets, yun yung magpapatugtog habang nagiinuman, ganun sa palengke, ganun. So, ayun po, yun yung gusto namin isa sa goal. Parang mas maka-reach pa ng ibang Filipino audience. Kasi dati looking back, did you feel na parang sa sobrang, magaling talaga kayo sa sobrang galing nyo, parang wow, na super angasan ng tao sa inyo na andun kayo imbis na andito tayo. Yes. Ganun. Opo. At some point po, parang na-feel din po namin na, ang masyado mataas. Tsaka parang Laging masyadong, pasugod. laging pasugod yung mga songs namin. Tsaka parang, yung ang hirap makarelate sa amin as an artist. Kasi, alam mo yun, parang ang ina-achieve namin nun dapat, international level, ganyan. Pero as time goes by, sabi namin, guys, dapat... Be yourself. Hindi, as time goes by, dapat mas tayo, mas totoo tayo. Kasi Very tunog. Authentic. Bawat isa. mas authentic, mas masa. Kasi gusto talaga namin na parang hindi lang puro perform. We want to share our stories din. And from that, siguro, yun na yung one way is to base it from our roots and mas maging influenced by Filipino artists din. Last question ko na, baka hindi ko na matanong mamaya. Do you feel na, like ngayon sa Spotify, nag-iba yung hierarchy? Which is not to say anything about kung sino yung number 2 or number 1, nag-iba. But do you feel in general na this is the year na nagiging more universally embraced ang P-pop and therefore the versatility of you all? And how do you plan to
play on that? Ngayon po nakakatuwa, no? Kasi dati parang slow steps eh. Like, Slow and steady. slow. Sobrang ano yung P-pop eh. Like, pag sinabing P-pop, hindi pa talaga masyadong like familiar yung general public. Pero ngayon, nakikita natin na parang kung yung FYP nyo po puro P-pop na, ganun. So parang mas nakikilala, sobrang natutuwa kami kasi isang pag-angat ng isang P-pop group or dalawang P-pop group o tatlong P-pop group is pag-angat ng lahat ng P-pop. So, ayun. So we want to parang share our own identity and stories dun sa pag-angat na yun when it comes to siguro playing with the genre of street music, hip-hop, R&B. So yun kami, yun po yung gusto naming parang i-present na ganun po yung brand po namin na mas leaning more into street, kalye, hits. Ganun. Sinong gusto nyong makakollab na P-pop group? And why? Ako ngayon, feel ko sobrang pag iniisip ko, Alamat. Kasi yung sobrang gustong-gusto ko yung songs nilang mga R&B. Lalo na yung Maharani. Sobrang gusto ko yun. Maharani, yung Dayang, tapos yung Aswang. Parang sabi ko, uy, parang same wavelength. So parang feel ko mag-work yung ganong collab. Hindi lang yun, syempre. Gusto din namin mga collab. Ako gusto ko makakulab actually, yun na palang siyempre tataas naman na yung SB19 talaga. Kasi, ano sila eh, Standard. totally standard. Kumbaga, Hindi mo matatanggi. ano eh, sobrang magaling talaga sila eh. Like parang syempre gusto ko rin ma-experience na makasama sila, maka-work sila, so tsaka mababait po sila. Sorry. Ako personally nakikinig ako ng music ni Philip. Okay. Saka kapag nakikita ko siya sa TikTok, kasi tinitignan ko talagang parang kumbaga observation. Kasi as of the moment, idol ko siya sa P-pop. Sige. 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 SB19. Ano SB19 din. Ako gusto ko Beanie din. So, isipin nyo yun. Yung parang like, parang collab sa isang kanta na pop. Tapos may onting hip-hop na, di ba? Parang, sheesh! Wala lang. Share ko lang, guys. Tag nyo na lang po sila. Actually, generally kapag dinescribe mo, street talaga yung term. Street, nasa kalye, yun yung pinaka-target. So when they were all writing the songs, yung utak nila nasa kalye, nasa street. Naririnig ko to sa jeep, sa mga bata, gano'n. So, yun yung ginawa nila. And with that, magsastart na kami magpa-listen. But the best